3 araw mula nang huling huminga si Don Vicente Salazar. Pero para kay Lourdes, tila kahapon lang. Marahan niyang pinunasan ng puting tela ang salamin ng litratong nakapatong sa isang maliit na mesa sa pasilyo. Sa buong mansyon ng mga Salazar sa Makati, kung saan mas malamig pa ang marmol na sahig kaysa sa titig ng mga tao, tila siya na lang ang nakakaalala sa ngiti ng matanda. Siya na lang ang nagluluksa. Ang isang tao ay sinusukat sa kung paano siya tumutupad sa salita, hindi sa lakas ng kanyang boses. Naalala ni Lori ang mga salitang yon ni Don Vicente. Iyon ang mga huling salita na binitiwan nito sa kanya 1 linggo bago ito tuluyang bawian ng buhay ng sakit sa puso. Iyon lang ang tanging init na naramdaman niya sa loob ng 3 taong pagiging asawa ni Marco Salazar. Isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Bawal maging mahina. Hindi dito. Mula sa sala, narinig niya ang boses ng kanyang biyenan, si Doña Estrella. Malamig at matigas, parang yelo. "Marco, kailangang ayusin na ang lahat ng dapat ayusin," sabi nito. "Ngayong wala na ang iyong ama, wala nang dapat maging hadlang. Kailangan nating linisin ang lahat ng dumi sa pamamahay na ito." Napahigpit ang hawak ni Lori sa tela. Alam niya kung sino o ano ang tinutukoy nitong dumi. Sumagot si Marco, ang kanyang asawa. Ang boses nito ay walang laman. Sunod-sunuran. "Opo, Mama. Kayo po ang masusunod." Hindi na naghintay si Lori na marinig pa ang kasunod. Tahimik siya nang bumalik sa kusina. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ganoon ba siya kadali para sa kanila? Isang mantsa na kailangang tanggalin? Naghanda siya ng almusal, gaya ng ginagawa niya tuwing umaga sa loob ng 3 taon. Nagluto siya ng sinangag na may bawang, nagprito ng vegan longganisa na paborito ni Marco, at nagtimpla ng mainit na kapeng barako. Ang amoy ng pagkain ay pumuno sa malawak na kusina, ngunit ang init nito ay hindi kayang tabunan ang lamig sa kanyang puso. Inilatag niya ang mga pagkain sa malaking lamesa na gawa sa narera. 10 silya ang nakapalibot dito, pero alam niyang walang uupo maliban sa kanya. Lumipas ang 1 oras. Ang sinangag ay nagsimula ng manlamig. Ang kape ay hindi na umuusok. Walang Marco na bumaba. Walang Doña Estrella na lumabas sa kanyang silid. Napabuntong hininga si Lori. Kumuha siya ng 1 platito. Nagsandok ng kaunting kanin at 1 pirasong longganisa at kumain mag-isa habang nakatayo sa tabi ng lababo. Ang bawat subo ay parang walang lasa. Ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang kalansing ng kanyang kutsara sa plato. Tapos na siyang kumain at nagsisimula nang magligpit nang marinig niya ang tunog ng mga takong napapalapit. Pamilyar na tunog iyon, matigas, mayabang at nagmamadali. Pumasok si Doña Estrella sa kusina. Suot ang isang mamahaling silk robe. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin ang nakahandang almusal. Ang mga mata nito, na mapanuri at laging nanghuhusga, ay dumiretso kay Lori. "Lourdes," sabi nito sa tonong naguutos. "Ma'am," mahinang sagot ni Lori, bahagyang napayuko. Hindi ngumiti ang matanda. Hindi ito kailanman ngumingiti sa kanya. "Mamayang gabi, pagkatapos ng hapunan, mayroon tayong pag-uusapan, isang family meeting." Idiniin nito ang mga salitang family meeting na para bang isang maruming salita. Tumangulang si Lori. "Sige po." Tinalikuran na siya ni Doña Estrella, ngunit bago ito tuluyang makalabas ng kusina, huminto ito at nagsalita muli ng hindi lumilingon. Panahon na para ibalik ang lahat sa dapat nitong kalagyan. Naiwan si Lori na nakatayo sa gitna ng malawak na kusina, kasama ang malamig na almusal. Ang mga salita ng kanyang biyenan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, parang isang hatol na matagal nang nakasulat. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na nagluto, naglaba, at nag-alaga sa loob ng 3 taon.
Ngunit sa mata ng mga Salazar, ang mga kamay na ito ay walang halaga. Isang panginginig ang gumapang sa kanyang likuran, hindi dahil sa naka-aircon na mansyon, kundi sa takot. Anong pag-uusapan mamayang gabi? Anong hatol ang naghihintay sa kanya? Ang hapunan ay dinaan sa katahimikan, isang katahimikan na mas maingay pa sa sigawan. Nakahain ang mamahaling steak, imported na gulay, at alak na galing pa sa Pransya. Ngunit para kay Lori, para lang siyang ngumunguya ng papel. Bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa plato ay parang putok ng baril sa kanyang pandinig. Nasa kabisera si Doña Estrella. Tuwid na tuwid ang likod. Ang mukha ay parang maskarang hindi matinag. Sa kanan nito ay si Marco na pilit na iniiwasan ang kanyang mga mata. At si Lori, nasa tapat nilang dalawa, pakiramdam niya ay isa siyang akusado sa sarili niyang pamamahay. Nang matapos ang hapunan, ang mga katulong ay mabilis na nagligpit. Walang nag-abalang mag-alok ng dessert. Sa sala, utos ni Doña Estrella at nauna na itong tumayo. Sumunod si Marco na parang isang tuta. Naiwan si Lori ng ilang saglit. Huminga siya ng malalim bago tumayo at sundan ang mga ito. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig ay parang may bigat na 1 tonelada. Ito na. Ito na ang sinasabi nitong pag-uusap. Sa sala, umupo si Doña Estrella sa isang silyang may mataas na sandalan na para bang isa itong trono. Umupo naman si Marco sa sofa sa tabi nito. Isang maliit na silya lang ang natira para kay Lori na nasa kanilang tapat. Pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit. Ilang minuto silang nagpakiramdaman. Tanging ang marahang ugong ng aircon ang maririnig. Lourdes? Sa wakas ay nagsalita si Doña Estrella. Bumasag sa katahimikan. Ang boses niya ay walang emosyon na lalong nagpadagdag sa tensyon. Alam mo naman siguro kung bakit tayo naririto. Hindi sumagot si Lori. Ano ang dapat niyang sabihin? Na oo. Alam niyang itatapon na siya na parang basahan? Nagpatuloy ang matanda. 3 taon. 3 taon ka ng bahagi ng pamilyang ito. Sa 3 taon na yon, ibinigay namin sa iyo ang isang buhay na hindi mo kailanman mapapangarap sa probinsya ninyo. Bawat salita ay parang isang sampal. Pinakain ka namin, binihisan, pinatira sa maayos na bahay, kapalit ng ano? Huminto ito. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Wala. You gave us nothing. Napatingin si Lori kay Marco, naghahanap ng kahit anong tulong, kahit isang katiting na pagtutol. Ngunit ang kanyang asawa ay nakatingin lang sa mamahaling Persian rug sa sahig. Ang kasal ninyo ni Marco. Aminin na natin, isa itong pagkakamali. Sabi ni Doña Estrella. Isang pagkakamali na pinahintulutan lang ng aking asawa dahil sa kanyang malambot na puso. Pero ngayon, wala na siya. Panahon na para itama ang pagkakamaling iyon. Naramdaman ni Lori ang paninikip ng kanyang dibdib. Naalala niya ang bilin ni Don Vicente. Alagaan mo si Marco, iha. Masyado siyang sunod-sunuran sa kanyang ina. Isang pangako na hindi na niya matutupad. Hindi ka bagay sa amin, Lourdes. Patuloy ng matanda na parang nagbabasa ng isang listahan. Wala kang pinag-aralan na maipagmamalaki. Wala kang trabaho. Ang tanging alam mo lang ay ang mambaway ang mga gawaing bahay. Hindi iyan ang asawang nararapat para sa isang Salazar. Mama, tama na po. Mahinang bulong ni Marco. Ngunit isang matalim na tingin lang mula kay Doña Estrella ay sapat na para patahimikin ito. Kaya ito ang hatol namin, sabi ng matanda. At may kinuha itong isang sobre mula sa mesang katabi nito. Inilapag nito yon sa gitnang mesa sa pagitan nila ni Lori. Isang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo yan at bibigyan ka namin ng 1,000,000 piso. 1,000,000 para sa 3 taon ng iyong serbisyo. Ituring mo na lang yon na bayad para sa iyong pagiging katulong. Ang salitang katulong ay tumusok sa puso ni Lori na parang isang punyal. Ang lahat ng kanyang sakripisyo,
ang lahat ng kanyang pagtitiis. Iyon lang ang katumbas. Ngunit sa kabila ng sakit, isang kakaibang kapayapaan ang unti-unting gumapang sa kanyang sistema. Ang pagiging manhid, ang pagiging kalmado, ito ang training niya. Ito ang tinuro sa kanya sa akademya. Huwag magpadala sa emosyon, mag-isip. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin, hindi na sa sahig, kundi diretso sa mga mata ni Doña Estrella. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Nagulat si Doña Estrella. Maging si Marco ay napaangat ng tingin, hindi makapaniwala. Siguro ay inaasahan nilang iiyak siya, magmamakaawa. Anong sabi mo? Tanong ni Doña Estrella, may bahid ng pagbabanta sa boses. Sabi ko po, hindi ko tatanggapin ang pera. Ulit ni Lori, mas malinaw ngayon. At hindi ko pipirmahan iyan. Tumayo si Doña Estrella sa galit. At bakit hindi? Naghahangad ka pa ba ng mas malaki? Wala kang makukuha sa amin kahit isang sentimo. Hindi po pera ang habol ko, sagot ni Lori. Tumayo na rin siya. Kung ganoon, ano pa ang gusto mo? Sa pagkakataong yon, si Marco na ang sumagot. Tumayo ito, at sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito sa mata. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na ang mga matang minsan niyang sinubukang mahalin. Ang mga yon ay puno ng galit at pagkasuklam. Isang salamin ng mga mata ng ina nito. Gusto mong pahirapan ng lahat, ganoon ba? Sabi ni Marco. Ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang galit. Sige, kung hindi ka papayag sa maayos na usapan, humakbang ito palapit sa kanya. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Idadaan natin ito sa korte at sisiguraduhin ko, sa harap ng huwes at ng buong mundo, na lalabas kang walang-wala, kundi ang kahihiyan na idudulot namin sa'yo. Bumalik si Lori sa kanyang silid, ngunit hindi siya umupo. Nananatili siyang nakatayo sa likod ng nakasarang pinto. Ang likod niya ay nakasandal dito, na para bang iyon ang tanging kumakalinga sa kanya sa buong mansyon. Ang banta ni Marco, lalabas kang walang-wala. Kundi ang kahihiyan ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kahihiyan. Yun ba ang tingin nila sa kanya? Isang kahihiyan? Isang pagkakamali na kailangang itama? Napapikit siya ng mariin. Ang sakit ay naroon pa rin, kumikirot sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may ibang damdamin na nagsisimulang mabuo. Isang bagay na pamilyar, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Paglaban. Hindi. Hindi siya papayag na tapak-tapakan nila ang kanyang pagkatao. Hindi siya papayag na gawin siyang pulubi sa harap ng batas. Ngunit paano? Paano siya lalaban? Ang mga Salazar ay makapangyarihan, mayaman. Kayang-kaya nilang baliktarin ang katotohanan. Samantalang siya, ano nga ba siya sa mata ng mundo? Isang simpleng may bahay na walang trabaho at galing sa probinsya. Napamulat siya at iginala ang kanyang paningin sa paligid ng silid. Ang malambot na kama, ang mamahaling aparador, ang mga palamuting ginto. Lahat ng ito ay pag-aari ng mga Salazar. Lahat ng ito ay parang mga rehas na bakal ng isang magandang kulungan. Wala siyang sariling gamit dito, maliban sa iilang damit at bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Malinaw na para bang nangyayari sa kanyang harapan. Isang hapon, mga isang buwan na ang nakalipas. Nakaupo si Don Vicente sa paborito nitong silya sa tabi ng bintana sa hardin. Ang katawan nito ay nangangayayat na ang paghinga ay mababaw. Nilapitan siya ni Lori, dala ang isang baso ng maligamgam na tubig. Salamat, iha, sabi ng matanda. Ang ngiti nito ay malungkot. Tumingin ito sa malayo, sa hardin, na minsan ay puno ng buhay. Nakikita mo ba ang anak ko, si Marco? Masyado siyang abala sa mga numero, sa pera.
Nakalimutan na niya kung paano maging tao. May kinuha si Don Vicente mula sa bulsa ng kanyang damit. Isang lumang fountain pen. Kulay pilak ito. Medyo kupas na at may bigat na kakaiba. Iniabot nito yon sa kanya. Para sa'yo, Lori, sabi nito. Pamana pa ito sa akin ng aking ama. Ingatan mo sana. Naku sir, bakit po sa akin? Masyado po itong mahalaga. Tanggi ni Lori. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang balat nito ay tuyo at malamig, ngunit ang hawak ay mahigpit. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko dito, iha. Tumingin ito sa kanyang mga mata, isang tingin na puno ng kahulugan. Tandaan mo ito, minsan, ang mga pinakalumang bagay ang siyang nagtatago ng mga pinakamahalagang katotohanan. Napatigil si Lori sa pag-iisip. Ang fountain pen, mabilis siyang lumapit sa kanyang aparador. Sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng mga nakatuping damit, naroon ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Binuksan niya ito. Naroon ang fountain pen, nakapatong sa isang pulang tela. Kinuha niya ito. Malamig at mabigat sa kanyang palad, tulad ng naaalala niya. Pinagmasdan niya itong mabuti. Mukha itong ordinaryong panulat, kahit luma. Mga pinakamahalagang katotohanan, bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang buksan ang takip nito. Inikot niya ang katawan kung saan dapat ilalagay ang tinta. Wala. Wala siyang nakitang kakaiba. Napasandal siya sa aparador, ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng pagkadismaya. Baka naman isa lang talaga itong regalo? Baka naman ang mga sinabi ni Don Vicente ay dala lang ng kanyang sakit at kalungkutan. Ibabalik na sana niya ang pen sa kahon nang mapadaiti ang kanyang hinlalaki sa klip nito, ang pansabit sa bulsa. May naramdaman siyang kakaibang umbok, isang maliit, halos hindi kapansin-pansing uka. Pinindot niya ito. Walang nangyari. Pinindot niya ulit, mas madiin ngayon. Isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Click. Ang tunog ay napakaliit, ngunit sa katahimikan ng silid, para itong isang pagsabog. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang bahagi ng katawan ng pen, malapit sa dulo nito, ang dahan-dahang bumukas na parang isang maliit na pinto. Hindi ito lalagyan ng tinta. Isa itong lihim na kompartimento. At sa loob, nakatago, ay isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kanyang kwarto. Isang napakaliit na susi. Kulay tanso at may kakaibang disenyo sa dulo. Hindi ito susi para sa pinto. Hindi ito susi para sa aparador. Hinawakan niya ito nang may panginginig. Ang piraso ng metal ay malamig sa kanyang balat, ngunit nagdulot ito ng kakaibang init sa kanyang puso. Ito ang sinasabi ni Don Vicente. Isang susi. Hindi mapakali si Marco. Kanina pa siya paikot-ikot sa loob ng kanyang pribadong study, hawak ang isang baso ng mamahaling brandy, ngunit hindi niya ito iniinom. Ang yelo ay natunaw na, at ang alak ay hindi na malamig. Katulad ng galit sa kanyang dibdib, nagsimula sa init, ngunit ngayon ay isa ng nanunuot na lamig. Inaasahan niyang iiyak si Lourdes, magmamakaawa, luluhod. Iyon ang karaniwang ginagawa ng mga taong mahihina kapag tinanggalan mo sila ng lahat. Pero hindi. Ang tanging ibinigay nito sa kanya ay katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa sigaw. At ang mga mata nito, mayroong kakaiba sa mga matang yon kanina. Hindi takot, hindi lungkot, kundi katatagan. Bakit hindi siya natakot? Bulong niya sa sarili. May kumukutob sa kanyang dibdib, isang maliit na tinig ng konsensya na pilit niyang isinasantabi. Ngunit para mapatahimik iyon, kailangan niya ng dahilan. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na tama ang kanilang ginawa. Na si Lori ang may kasalanan, na nararapat lang dito ang lahat ng ito. Kailangan niya ng ebidensya. Dahan-dahan, ibinaba niya ang baso at lumabas ng study. Gabi na at tahimik na ang buong mansyon.
Ang mga katulong ay nasa kanilang mga kwarto na. Ang kanyang ina ay malamang na nagpapahinga na rin. Umakyat siya sa hagdan. Ang mga hakbang niya ay maingat at walang ingay. Pumunta siya sa kanilang silid. Ang silid na ibinabahagi niya kay Lori sa loob ng 3 taon. Ngunit ngayon ay parang teritoryo ng isang estranghero. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ni Lori. Isang banayad na amoy ng sabon at baby powder. Simple, katulad niya o katulad ng inaakala niyang pagkatao nito. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sapat na ang liwanag na nagmumula sa buwan sa labas ng bintana. Saan magtatago ng sikreto ang isang babaeng galing sa probinsya? Sinimulan niya sa aparador. Ang mga damit nito ay maayos na nakatupi sa isang tabi. Mga simpleng bestida, pantalon, at blusa. Walang mamahalin, walang glitter. Sa ilalim ng mga damit, nakita niya ang isang maliit na kahon na kahoy. Ang puso niya ay biglang bumilis. Ito na ba? Binuksan niya ito. Ngunit ang laman lang ay ang lumang fountain pen na bigay ng kanyang ama. Napakunot ang noo niya. Bakit pa nito itinago ito? Isinara niya ang kahon at ipinagpatuloy ang paghahanap. Sa ilalim ng kama, sa mga drawer ng bedside table. Wala. Nang malapit na siyang sumuko, may napansin siyang isang bagay na nakaipit sa pagitan ng 2 luma at hindi na ginagamit na maleta sa pinakatuktok na bahagi ng aparador. Isang lumang modelo ng cellphone, maliit at itim. Hindi ito ang cellphone na ginagamit ni Lori araw-araw. Ito ay isang secret phone. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang telepono. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Binuksan niya ito. Walang password. Tanga, naisip niya. Walang masyadong mensahe. Puro mga nabura na. Ngunit may isang notification, isang hindi pa napapakinggang voicemail. Kinakabahan, pinindot niya ang play. Isang boses ng lalaki ang kanyang narinig. Hindi pamilyar. Kinabukasan, dumating ang sulat. Hindi ito inihatid ng kartero. Isang lalaking nakabarong at may dalang mamahaling leather briefcase ang nag-abot nito sa katulong. Ang sobre ay makapal at puting-puti at ang pangalan niya ay nakasulat sa paraang formal at malamig, Ginang Lourdes de la Cruz Salazar. Pinapabigay po ng abogado ni Sir Marco, sabi ng katulong, at mabilis na iniabot sa kanya ang sobre na para bang nakakapasong hawakan. Tinanggap ito ni Lori. Ang bigat ng sobre ay parang kasimbigat ng buong mundo. Nagpunta siya sa hardin, sa paboritong upuan ni Don Vicente, bago niya ito binuksan. Ang mga dokumento sa loob ay legal at formal. Mga salitang hindi niya madalas marinig. Petition for dissolution of marriage, irreconcilable differences, psychological incapacity. Ngunit sa ilalim ng mga legal na terminong ito, naroon ang tunay na lason. Ang mga akusasyon na ang nasasakdal, si Lourdes de la Cruz Salazar, ay nabigong gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang asawa. Isang taong walang ambisyon, walang trabaho, at walang kontribusyon sa yaman ng pamilya. Na ang kanyang pamumuhay ay isang pabigat at ang tanging ginawa ay ubusin ang perang pinaghirapan ng kanyang asawa. Bawat salita ay isang dagok. Bawat parirala ay isang kasinungalingan. Pinagsama-sama nila ang lahat ng kanilang pangmamata, ang pagiging probinsyana niya, ang kawalan niya ng trabaho, ang kanyang simpleng pamumuhay, at ginawa itong mga armas para wasakin siya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ngunit walang luhang pumatak. Hindi ito oras para umiyak. Ang sakit na nararamdaman niya ay unti-unting nag-iibang anyo. Nagiging isang bagong klase ng galit. Isang galit na tahimik, matalas, at nakapokus. Tumayo siya at pumasok sa kanyang silid. Kinuha niya ang burner phone na ibinigay sa kanya ng ahensya at idinayal ang isang numero. Isang ring lang, sumagot na ito. Reyes.
Ang boses ay propesyonal at walang paligoy-ligoy. Reyes, si De La Cruz ito, sabi ni Lori. Ang boses niya ay mahina ngunit kontrolado. Dumating na ang papeles. I need legal counsel. Inaasahan na namin ito, Major. Magpapadala ako ng team. Wag, putol ni Lori. Kailangan kong manatili sa aking karakter. Ang kailangan ko ay isang abogado na mukhang galing sa public attorney's office. Low profile lang. Isang tao na kayang magbigay ng payo nang hindi nabubunyag ang operasyon. Maliwanag ba? Copy, Major. Mag-aayos ako. Mag-ingat ka dyan. Lagi naman, sabi ni Lori, bago ibinaba ang tawag. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Hinintay niyang maging hahating gabi. Hinintay niyang ang buong mansyon ay balutin ng katahimikan. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang bumangon. Hawak ang maliit na tanso na susi, tahimik siyang lumabas ng kanyang silid. Ang library. Kung may isang lugar na kabisado ni Don Vicente, iyon ay ang kanyang aklatan. Doon ito nagbabasa, nagsusulat, at nag-iisip. Kung may itatago man ito, siguradong naroon lang. Ang sahig na marmol ay malamig sa kanyang mga paa. Ang bawat kaluskos ay tila isang sigaw sa katahimikan. Ang mga anino mula sa mga nakahilerang libro ay parang mga matang nakamasid. Saan niya sisimulan? Iginala niya ang kanyang mga mata. Mga estanteng puno ng libro mula sa hig hanggang kisame. Isang malaking lamesa sa gitna, isang maliit na bar sa isang sulok, at sa likod ng lamesa, isang malaking oil painting ng isang lumang barko. Naalala niya ang isang kwento ni Don Vicente. Ang lolo raw nito ay isang kapitan ng barko. Nilapitan niya ang painting. Ang frame nito ay makapal at gawa sa matigas na kahoy. Hinaplos niya ito, kinakapa ang bawat pulgada. Sa ilalim na bahagi, sa likod ng isang ukit, naramdaman niya ang isang butas na kasinlaki ng susi. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot niya ang susi sa butas. Umikot ito ng perpekto. Isang mahinang click ang kanyang narinig. At ang buong painting ay bahagyang umusog, na para bang isa itong pinto. Sa likod nito, sa pader na dapat ay semento, ay isang maliit na pinto na bakal. Isang safety deposit box na nakatago sa paningin ng lahat. Napasinghap si Lori. Ang kanyang hininga ay halos hindi lumalabas sa kanyang mga labi. Ito ang sikreto ni Don Vicente. Muling isinuot ni Lori ang susi sa isa pang keyhole sa maliit na pinto at pinihit ito. Bumukas ang pinto ng walang tunog. Sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel at katad. Sa loob, may dalawang bagay lang. Ang una ay isang makapal na ledger. Ang takip nito ay yari sa itim na katad, luma na at medyo gasgas na sa mga gilid. Nang buksan niya ito, nakita niya ang sulat kamay ni Don Vicente. Malinis, formal, at puno ng mga numero, petsa, at pangalan ng mga kumpanyang hindi niya kailanman narinig. Azure Holdings, Pacific Pearl Ventures, Golden Sun Trading, bawat pahina ay isang talaan. Mga transaksyon na aabot sa milyon-milyon, mga paglilipat ng pondo na paikot-ikot, mula sa isang kumpanya patungo sa isa pa, hanggang sa mawala ang pinanggalingan nito. Ito ang blueprint ng kanilang money laundering scheme. Mas detalyado at mas malinaw kaysa sa anumang naunang intel na nakuha ng kanyang ahensya. Ang pangalawang bagay ay isang maliit at manipis na notebook. Hindi ito ledger, ordinaryo itong kwaderno. Nang buksan niya ito, ibang klase ng sulat kamay ang kanyang nakita. Medyo magulo, minadali. Dito, hindi na mga numero ang nakasulat, kundi mga salita, mga saloobin, mga takot. Nagsimula ang lahat ng mamatay ang partner ko sa negosyo, si Antonio. Masyadong biglaan ang lahat. At pagkatapos noon, biglang lumaki ang Salazar Corp. Masyadong mabilis. Tinatanong ko si Estrella tungkol sa mga bagong kumpanya. Sabi niya, para daw sa tax purposes.
Ngunit bakit kailangang ilagay sa pangalan ng mga taong hindi ko kilala? Nakita ko ang pagbabago kay Marco. Dati, nangangarap siyang maging pintor. Ngayon, ang tanging kinang sa mata niya ay para sa pera. Naging anino na lang siya ng kanyang ina. Bawat pangungusap ay isang patunay ng dahan-dahang pagkadiskubre ng matanda sa katotohanan ng sarili niyang pamilya. Isang talaarawan ng kanyang pagkadismaya at pagsisisi. At sa pinakahuling pahina, may isang entry na halos hindi na mabasa dahil sa panginginig ng sulat. Ang petsa, 2 linggo bago siya mamatay. Para kay Lourdes, ang tanging anak na babae na ibinigay sa akin ng tadhana. Patawarin mo ako. Iya, nabigo akong protektahan ka sa pamilya ko. Nabigo akong itama ang mga mali ko. Pero umaasa ako na sa pamamagitan nito, maibibigay mo ang hustisya na hindi ko na kayang ibigay. Mag-ingat ka kay Marco at Estrella. Sila ang halimaw na nagkukubli sa liwanag. Napahawak si Lori sa kanyang bibig. Ang init ng luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ito mga luha ng lungkot, kundi ng isang matinding damdamin ng pasasalamat at determinasyon. Ang mga dokumentong ito ay hindi lang ebidensya. Ito ay isang basbas, ang huling habilin ng isang ama. Mabilis niyang kinuha ang kanyang burner phone at maingat na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng ledger at ng notebook. Sinisiguradong malinaw at nababasa ang lahat. Nang matapos, maingat niyang isinara ang sepo, itinulak pabalik ang painting, at siniguradong walang bakas na naiwan. Bumalik siya sa kanyang silid na parang isang anino. Itinago niya ang susi sa isang lihim na bulsa ng kanyang pitaka. Habang nakahiga siya sa kama, hawak ang mga dokumentong galing sa abogado ni Marco. Hindi na niya nararamdaman ang bigat nito. Ang bigat ng mga kasinungalingan nila ay walang-wala kumpara sa bigat ng katotohanang hawak niya ngayon. Nagsimula na ang digmaan. At ngayon, hindi na siya lumalaban ng mag-isa. Sir Marco Positibo. Ang boses ng private investigator sa kabilang linya ay kalmado at profesional. Ngunit para kay Marco, ang mga salitang yon ay parang gasolina na ibinuhos sa nag-aalab na niyang galit. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Marco, habang nagmamadaling sinusuot ang kanyang sapatos. Isang maliit na cafe sa Legazpi Village. The Hidden Nook, ang pangalan. Kakaunti ang tao. Perpektong lugar para sa isang lihim na pag-uusap. Sino ang kasama niya? Isang lalaki, sir. Mga kasing edad ninyo. Mukhang disente. Naka-business attire. Hinihintay ko ang go signal ninyo para simulan ang pagkuha ng litrato. Huwag kang gagalaw dyan. Mabilis na sabi ni Marco. Papunta na kami. Gusto naming makita ito ng sarili naming mga mata. Pagbaba niya ng telepono, nandoon na sa likuran niya ang kanyang ina. Si Doña Estrella, bihis na rin na para bang may pupuntahang isang importanteng pagtitipon. Ngunit ang kislap sa mga mata nito ay hindi kislap ng kasayahan, kundi ng pananabik sa isang parating na paghihiganti. Ano ang sabi? Tanong nito. Nandoon na siya, ma. May kasamang lalaki. Sagot ni Marco. Ang panga niya ay nagtiim. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Doña Estrella. Ano pa nga ba ang aasahan natin sa isang babaeng galing sa putikan? Ang ahas? Kahit bihisan mo ng ginto, ahas pa rin. Hindi nagsalita si Marco. Pumasok sila sa mamahaling SUV at mabilis itong pinaandar palayo sa mansyon. Habang nasa biyahe, ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang hininga nilang dalawa at ang mga salitang binitiwan ni Doña Estrella na parang lason. Tingnan mo ang ginawa niya sa iyo, anak. Ginawa kanyang tanga. Habang ikaw ay nagtatrabaho para sa pamilyang ito, siya ay nakikipagtagpo sa kung sino-sinong lalaki. Bumabaon ang bawat salita sa puso ni Marco. Ang kaunting duda na nararamdaman niya ay nawala. Napalitan ng isang matinding pakiramdam na siya ang biktima.
Siya ang niloko. Siya ang pinagtaksilan. Humigpit ang kapit niya sa manibela. Ipinark niya ang sasakyan sa isang eskinita, mga ilang metro ang layo mula sa The Hidden Nook. Ang private investigator, isang lalaking mukhang ordinaryo lang, ay lumapit sa bintana ng sasakyan. "Nandoon pa sila, sir," sabi nito. "Sa table sa may bintana. Kung gusto ninyo, maaari kayong tumingin mula rito." Iniabot nito sa kanila ang isang pares ng high-powered binoculars. Si Doña Estrella ang unang kumuha. Itinutok niya ito sa bintana ng kafe. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinaba niya ito at ibinigay kay Marco. "Tingnan mo, Marco. Tingnan mo ang asawa mo," sabi nito. Ang boses ay puno ng panunuya. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang itinataas niya ang binoculars. Naroon nga si Lori. Nakaupo. Simple lang ang suot gaya ng dati. At sa tapat niya, isang lalaki. Matipuno ang katawan. Maayos ang gupit. Ang itsura nito ay seryoso at matalino. Nakita ni Marco na may inilabas si Lori mula sa kanyang bag. Isang brown na folder. Inilapag niya ito sa mesa. Kinuha ito ng lalaki at binuksan. Habang tinitingnan ng lalaki ang mga papel sa loob, si Lori naman ay nagsasalita. Ang mukha ni Lori ay seryoso, nakatutok, at ang paraan ng paggalaw ng kanyang mga kamay habang nagpapaliwanag ay nagpapakita ng isang kumpiyansa na hindi pa niya kailanman nakita. Sino ang babaeng ito? Hindi ito ang Lourdes na kilala niya. Ang babaeng laging nakayuko, na mahina ang boses. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay may ibang aura. Isang aura ng kapangyarihan, at iyon ang mas nagpagalit sa kanya. Ang lihim na ito, ang pagkataong itinatago nito sa kanya. "Tingnan mo yon," bulong ni Doña Estrella sa tabi niya, na para bang nababasa nito ang kanyang isipan. "Nagbibigay ng impormasyon. Sigurado akong mga dokumento ng kumpanya natin yan. Ibinibenta niya tayo, Marco. Ibinibenta niya ang pangalan ng ama mo." Ang mga salita ng kanyang ina ay tumago sa kanyang pag-iisip. Oo, tama. Iyon nga. Ang mga papeles sa opisina, ang mga plano, ang mga account. Iyon siguro ang dahilan kung bakit siya nagpakasal sa kanya. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pera. Sa puntong yon, tumango ang lalaki, tila sumasang-ayon sa sinabi ni Lori. Isinara nito ang folder. Iniabot nito yon pabalik kay Lori. At pagkatapos, may isang bagay na ginawa ang lalaki na nagpakulo sa dugo ni Marco. Pag-uwi ni Lori sa mansyon, sinalubong siya ng isang katahimikan na mas mabigat kaysa dati. Kung dati ay malamig lang ang pakikitungo sa kanya, ngayon ay para na siyang multo. Isang nilalang na pilit na hindi pinapansin, na ayaw kilalanin. Dumaan siya sa sala kung saan nagbabasa ng magasin si Doña Estrella. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. Ang mga katulong na nakasalubong niya ay mabilis na yumuyuko at umiiwas ng landas na para bang may nakakahawa siyang sakit. Sa loob ng kanyang silid, kinuha niyang muli ang notebook ni Don Vicente. Ito na lang ang tanging kanlungan niya. Ito ang nag-iisang bagay sa buong bahay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Binuklat niya ang mga pahina at sa bawat salita, tila naririnig niya ang mahinang boses ng matanda. Nakita ko ang pagbabago kay Marco. Dati, nangangarap siyang maging pintor. Ngayon, ang tanging kinang sa mata niya ay para sa pera. Naging anino na lang siya ng kanyang ina. Hinaplos ni Lori ang papel na para bang sa paghaplos na yon ay mahahawakan niya ang kamay ng matanda. Naramdaman niya ang lungkot at pagsisisi sa bawat letra. Isang ama na pinanood lang ang kanyang anak na maligaw ng landas. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Lori ay naging isang impyerno na puno ng maliliit na karayom. Isang umaga, humingi siya ng isang baso ng tubig sa isang katulong na matagal nang naninilbihan sa pamilya. Bigla itong napayuko at hindi makatingin sa kanya. "Ah, ma'am,
Kukuha na lang po ako sa kusina, sabi nito at mabilis na umalis na para bang takot na takot mahawa sa isang sakit. Hindi na ito bumalik. Isang hapon, kailangan niyang bumili ng gamot para sa kanyang pananakit ng ulo. Pumunta siya sa isang botika malapit sa village. Ngunit nang iabot niya ang kanyang credit card, ang sabi ng kahera, "Sorry ma'am, declined po." Sinubukan niya ulit. Declined po talaga. Naintindihan niya. Pinutulan na siya ng pondo. Ang natitira na lang sa kanya ay ang kaunting cash sa kanyang pitaka. Pinili niyang huwag na lang bumili ng gamot at umuwi na lang. Habang naglalakad, naramdaman niya ang kahihiyan na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ito ang gusto nila. Ang iparamdam sa kanya na siya ay basura, walang silbi, walang kapangyarihan. Ang pinakamatindi ay ang pakiramdam na siya ay laging minamasdan. Tuwing lalabas siya, kahit para lang maglakad sa hardin, meron siyang pakiramdam na may mga matang nakasunod. Isang anino sa kanyang peripheral vision. Isang sasakyan na tila laging nasa likuran niya kapag nagmamaneho siya. Hindi ito paranoia. Alam niya ang pakiramdam na ito. Ito ang pakiramdam ng isang taong sinusundan. Trabaho nila ito. Tinitiktikan siya. Naghahanap ng butas. Naghihintay na magkamali siya. Ang mansyon ay hindi na isang kulungan lang. Isa na itong bitag. Gabi-gabi, ang tanging ginagawa niya ay basahin ng paulit-ulit ang notebook ni Don Vicente. Hinahanapan ng lakas ang bawat salita. Ang ledger na puno ng mga numero ay nasa kanyang isip na bawat detalye ay sa ulado na niya. Ngunit ang notebook, ito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya ito ginagawa. Isang gabi, habang muli niyang binabasa ang huling pahina, may napansin siyang isang maliit na sulat sa pinakagilid na halos natatakpan na ng tupi ng papel. Isang sulat na tila idinagdag sa huling sandali. May isang malaking transaksyon na magaganap, isang final settlement. Ang lahat ng papeles ay nakahanda na. Alam kong itinatago ni Marco ang mga orihinal na kopya sa kanyang personal na kahadiyero sa loob ng kanyang study. Kailangan itong mapigilan. Ito ang ugat ng lahat. Napahinto sa paghinga si Lori. Ang personal na safe ni Marco, alam niya kung nasaan iyon. Isang modernong safe na nakatago sa likod ng isang painting sa study ni Marco. May digital keypad at fingerprint scanner. Imposibleng buksan. Ngunit ang mga dokumentong iyon ang ugat ng lahat. Iyon marahil ang huling piraso ng puzzle na kailangan niya para makumpleto ang kaso. Napatingin siya sa pinto ng kanyang silid. Sa kabila niyon ay ang madilim na pasilyo. At sa dulo ng pasilyong yon ay ang study ni Marco. Ang silid ng mga lihim. Ang puso ng kanilang maduming operasyon. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Ngunit ang tanong ay, paano? At kailan? Isa lang siyang probinsyana na walang alam. Paano niya bubuksan ang isang bakal na kaha na may pinakabagong teknolohiya? Ang panganib ay malinaw. Kung mahuli siya, tapos na ang lahat. Hindi lang ang kaso, kundi pati na rin siya. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 2 gabi. Isang malaking charity ball na inorganisa ng isa sa mga kasosyo ng Salazar Corp. Isang event na imposible nilang hindi puntahan. Pinanood ni Lori mula sa bintana ng kanyang silid. Habang sumasakay sa kanilang itim na limousine, si Doña Estrella na nakasuot ng kumikinang na gown at si Marco na guwapong-guwapo sa kanyang taksido. Nang mawala na sa paningin ang sasakyan at ang tanging natira na lang ay ang katahimikan, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Lori. Ito na ang pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Ang nerbiyos ay kaaway, ang takot ay lason. Ang kailangan niya ngayon ay ang focus ng isang sundalo, hindi ang pangamba ng isang asawa. Nagbilang siya ng 10 minuto para siguraduhing malayo na ang mga ito. Pagkatapos, lumabas siya ng kanyang silid.
Ang buong mansyon ay tahimik. Ang mga katulong ay malamang na nasa kanilang kwarto, nasa kabilang bahagi ng bahay. Siya lang ang gising sa pasilyong ito. Ang study ni Marco nasa dulo itito ng pasilyo. Ang pinto nito na gawa sa mahogany ay laging nakalock. Pagdating niya sa tapat ng pinto, hindi niya ito sinubukang buksan. Alam niyang mayroon itong silent alarm system, isang magnetic contact sensor na magpapadala ng alerto sa cellphone ni Marco kapag bumukas ang pinto. Simple, pero epektibo para sa mga ordinaryong tao. Pero hindi siya ordinaryo. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang manipis na piraso ng matigas na plastik at isang maliit ngunit malakas na magnet. Dahan-dahan, isinuksok niya ang plastik sa pagitan ng pinto at ng hamba nito at maingat na itinulak pataas ang trangka ng doorknob hanggang sa marinig niya ang isang napakahinang click. Bukas na ang lock, pero hindi pa pwedeng buksan ang pinto. Maingat niyang idinikit ang magnet sa hamba ng pinto sa eksaktong tapat kung nasaan ang sensor. Ang magnet ay lilikha ng isang closed circuit na magpapaniwala sa system na ang pinto ay nananatiling sarado. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan, pinihit niya ang doorknob. Bumukas ang pinto nang walang tunog. Pumasok siya sa loob at isinara ito ng may matinding pag-iingat. Sumalubong sa kanya ang amoy ng katad, lumang libro, at ang bahagyang amoy ng brandy na iniwan ni Marco sa isang baso sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa painting sa likod ng mesa, isang abstract na obra na hindi niya maintindihan. Alam niyang sa likod niyon naroon ang kahadiyero. Mabilis siyang kumilos. Maingat niyang inalis ang painting at isinandal sa pader. Lumitaw ang isang itim na metal na pinto na may digital keypad at fingerprint scanner. Ang pinakahuling modelo. Ang code. Ano ang code? Sinubukan niya ang birthday ni Marco. Beep. Access denied. Ang anibersaryo nila. Beep. Access denied. Napapikit siya. Mag-isip. Lourdes mag-isip. Ano ang pinakamahalaga para kay Marco? Ang ego niya. Ang pera. Naalala niya ang isang pag-uusap nila noon, kung saan mayabang na ipinagmalaki ni Marco ang petsa, kung kailan niya isinara ang kanyang unang multi-million deal. Isang petsa na hindi niya malilimutan dahil iyon din ang araw ng kamatayan ng kanyang lola. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang 8 numero. Beep! Isang berdeng ilaw ang umilaw. Code accepted. Awaiting biometric scan. Napangiti siya ng bahagya. Ngayon, ang mas mahirap na bahagi. Ang fingerprint. Lumapit siya sa mesa at tiningnan ang baso ng brandy. Naroon pa rin ito. At sa gilid nito, malinaw na malinaw, ang mga bakas ng daliri ni Marco. Mula sa isang maliit na kit na nakatago sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang maliit na brush at isang pinong itim na pulbos. Maingat niyang pinulbusan ng basa at lumitaw ang perpektong fingerprint. Kumuha siya ng isang piraso ng special lifting tape. Maingat na idinikit ito sa fingerprint at dahan-dahang inalis. Ang perpektong kopya ng fingerprint ni Marco ay nasa tape na ngayon. Bumalik siya sa safe, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Maingat niyang inilagay ang tape sa ibabaw ng scanner. 1 segundo. 2, 3. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pagkatapos, isang tunog na mas matamis pa sa musika ang kanyang narinig. Isang malakas na thumb click. Bumukas ang safe. Sa loob, naroon ang mga folder na maayos na nakasalansan. Kinuha niya ang pinakaibabaw na may markang Final Settlement, Azure Holdings. Ito na yon. Mabilis niyang inilabas ang kanyang burner phone at kinuhanan ng litrato ang bawat pahina. Mga kontrata, mga bank transfer slip na may malalaking halaga, mga deed of sale, at sa dulo, mga pirma, ang pirma ni Marco at ang pirma ni Doña Estrella bilang co-signer.
Nasa kalagitnaan siya ng pagkuha ng litrato sa pangalawang folder nang bigla, isang tunog mula sa labas ang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan sa graban ng driveway. Ang tunog ng humihintong makina. Bumalik sila. Masyadong maaga. Masyadong maaga. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang ulo habang papasok sila sa gate ng mansyon. Umalis sila sa charity ball ng maaga. Hindi niya kinaya. Ang mga ngiti ng mga tao, ang kanilang mga pagbati, sa tagumpay ng kanyang kumpanya, lahat ay parang pangungutya sa kanyang pandinig. Paano sila ngingitian habang sa likod niya, ang asawa niya ay sinisira siya? Bakit ba tayo umuwi agad? Nakakahiya sa mga Divilla. Reklamo ni Doña Estrella mula sa passenger seat. Masama ang pakiramdam ko, ma. Maikling sagot ni Marco. Isang kasinungalingan para pagtakpan ng kumukulong galit sa kanyang dibdib. Ang gusto lang niya ay umuwi, magkulong sa kanyang study, at uminom hanggang sa makalimot siya. O hanggang sa magkaroon siya ng lakas ng loob para sa susunod na hakbang. Pagbaba nila ng sasakyan, tahimik silang pumasok sa bahay. Nagulat si Marco nang makitang bahagyang nakaawang ang pinto ng kanyang study. Bakit bukas yan? Tanong ni Doña Estrella, napansin din ito. Hindi ba't laging nakalakyan? Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa sistema ni Marco. Hindi. Imposible. Hintayin niyo ako dito, ma. Sabi niya. At mabilis ngunit maingat siyang naglakad palapit sa pinto. Walang ingay. Sa kabilang banda, sa loob ng study, para namang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Lori. Narinig niya ang boses nila sa labas. Ang mga yapak na papalapit. Wala nang oras para itago ang mga dokumento. Isara ang safe. Ibalik ang painting at lumabas. Wala nang oras para tumakas. Sa isang iglap, nag-isip siya. Tumingin siya sa bintana. Isang mahabang pagkahulog mula sa ikalawang palapag. Tumingin siya sa ilalim ng mesa. Masyadong halata. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na magagawa niya. Mabilis niyang ibinalik ang mga folder sa loob ng safe. Ipinasok niya ang kanyang burner phone sa kanyang bulsa at nanatili siyang nakatayo sa harap ng bukas na kahadiyero, hinaharap ang pinto habang hinihintay ang pagdating ng unos. Biglang bumukas ang pinto. Si Marco, nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkabigla na agad na napalitan ng isang madilim na galit nang makita niya ang bukas na safe. Sa likuran nito ay si Doña Estrella. Ang mga mata nito ay nanlilisik na parang isang ahas na handang manuklaw. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay nanginginig, isang halo ng gulat at pagkasuklam. Hindi sumagot si Lori. Tinitigan lang niya sila. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ang katahimikan niya ang nagsilbing panggatong sa apoy. Magnanakaw! Sigaw ni Doña Estrella at mabilis itong pumasok sa silid. Tinuturo ang daliri kay Lori. Isa kang magnanakaw, ahas. Pinalamon ka namin, binihisan, at ito ang igaganti mo sa amin. Tumahimik ka, ma. Saway ni Marco. Ngunit ang mga mata niya ay nakapako pa rin kay Lori. Ikaw, sabi niya. Humakbang siya palapit. Para ba ito sa kanya? Para sa lalaki mo? Kinukuha mo ang mga sikreto namin para ibigay sa kanya? Hindi pa rin umimik si Lori. Doon na sumabog si Marco. Kinuha niya ang isang folder ng mga litrato mula sa isang drawer at ibinato ito sa sahig sa paanan ni Lori. Kumalat ang mga litrato, mga malabong kuha sa kafe. Siya at si Reyes, ang pag-aabot niya ng folder, ang paghawak ni Reyes sa kanyang kamay. Ito ba? Ito ba ang dahilan? Sigaw ni Marco, dinuduro ang mga litrato. Sabihin mo, taksil ka, mang-aagaw. Matagal mo na ba kaming pinagtatawanan? Habang ako'y nagtatrabaho na parang aso, ikaw ay nagpapakasaya kasama ang lalaki mo. Ang bawat salita ay isang akusasyon.
Bawat sigaw ay isang hatol. Akala mo hindi namin malalaman? Sabat ni Doña Estrella, ang nangisi sa kanyang labi ay puno ng tagumpay. Nakuha na namin ang lahat ng kailangan namin laban sa'yo. Sa korte, hindi ka lang lalabas na isang gold digger. Lalabas kang isang masamang babae, isang adultera. Sisiguraduhin kong kahit anino mo ay hindi na makakatapak pa sa matinong lipunan. Tiningnan ni Lori ang mga litrato sa sahig. Tiningnan niya si Marco na ang mukha ay puno ng galit na parang sa isang estranghero. Tiningnan niya si Doña Estrella na naliligo sa sarili nitong kasamaan. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gabi, nagsalita si Lori. Ang boses niya ay mahina, ngunit malinaw sa gitna ng tensyon. Tapos na ba kayo? Natigilan ang mag-ina. Hindi iyon ang inaasahan nilang reaksyon. Ang kalmadong tanong na yon na walang bahid ng takot o pagsisisi ay mas nakapagpagalit pa sa kanila. Wala kang karapatang magsalita, sigaw ni Doña Estrella. Wala ka ng anumang karapatan sa pamamahay na ito. Lumapit siya sa intercom sa pader at pinindot ito ng madiin. Mga gwardya, pumunta kayo dito sa study. Ngayon din. Pagkatapos ay hinarap niyang muli si Lori. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Palayasin ang babaeng ito. Ngayon din, itapon niyo siya sa labas at siguraduhin ninyong wala siyang kahit anong dadalhin, maliban sa suot niyang damit. Dalawang malalaking gwardiya ang mabilis na dumating. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Dalhin niyo siya sa labas, utos ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Hindi na siya makatingin ng diretso kay Lori. Ang tingin niya ay nasa mga litratong nakakalat sa sahig na para bang iyon ang tanging katotohanang gusto niyang paniwalaan. Ang mga gwardiya ay lumapit kay Lori. Hindi sila nagsalita. Ang isa ay humawak sa kanyang kanang braso, ang isa naman ay sa kaliwa. Ang kanilang mga hawak ay mahigpit at hindi nagtatanong. Hindi pumalag si Lori. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Hinayaan niya ang kanyang sarili na dalhin nila palabas ng study, pababa sa engranding hagdanan na dati-rati ay nililinis niya araw-araw, at palabas sa malaking pinto na gawa sa nara. Bawat hakbang ay isang paalam. Paalam sa 3 taon ng kanyang buhay na ginugol sa pagpapanggap. Paalam sa sakit at sa mga panahong naramdaman niyang nag-iisa siya. Paalam sa anino ni Lourdes, ang asawang probinsyana. Nang makarating sila sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Isang mahinang ambon ang nagsisimulang pumatak na parang ang langit ay nakikidalamhati. Dinala siya ng mga gwardiya hanggang sa dulo ng mahabang driveway. Pagdating nila sa dambuhalang gate na bakal, binitawan nila siya. Walang anumang salita. Bumukas ang gate, sapat lang para makalabas siya. Pagkahakbang niya sa labas, sa kalsadang sementado, narinig niya ang mabigat na pagbagsak ng bakal sa kanyang likuran. Klangi. Ang tunog ay pinal. Isang hatol. Nakatayo siya roon, sa labas ng mansyon ng mga Salazar, sa gitna ng gabi. Ang tanging dala niya ay ang mga damit na suot niya, isang simpleng itim na bestida, at ang burner phone sa kanyang bulsa na naglalaman ng mga ebidensyang kinuha niya kanina lang. Tumingala siya sa langit. Ang ambon ay unti-unting lumalakas, nababasa ang kanyang buhok at ang kanyang mukha. Nagsimulang manlamig ang kanyang katawan, ngunit hindi niya ito ininda. Tumingin siya pabalik sa mansyon. Ang mga ilaw nito ay nagniningning sa gitna ng kadiliman, isang simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. Sa isa sa mga bintana sa itaas, nakita niya ang anino ni Marco at Doña Estrella, nakatingin sa kanya mula sa malayo. Malamang ay sinisigurado nilang wala na talaga siya. Malamang ay nagdiriwang na sila sa kanilang tagumpay. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ulan at kadiliman, dapat ay naramdaman niya ang pagkatalo. Dapat ay gumuho ang kanyang mundo. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay.
Itinapon, ipinagtaboy yan. Walang pera, walang matutuluyan. Ngunit habang tumutulo ang malamig na tubig ulan sa kanyang mukha, may ibang damdamin na lumukob sa kanya. Hindi ito pagkatalo, ito ay kalayaan. Malaya na siya sa kanyang pagpapanggap. Malaya na siya sa mga tingin na mapanghusga. Malaya na siya para gawin ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang burner phone mula sa kanyang bulsa. Ang screen nito ay nababasa ng ulan. Pinunasan niya ito at nagdial ng isang mensahe. Maikli lang. Phase 2 complete. Evidence secured. Proceed with Phase 3. Isinend niya ito sa numerong kabisado niya. Maya-maya lang, habang siya'y nakatayo pa rin doon, basang-basa at mag-isa, naramdaman niya ang pag-vibrate ng telepono sa kanyang kamay. Isang mensaheng pabalik. Mula kay Reyes, lahat nakahanda para bukas. Magkita tayo sa korte. We've got your back, Major. Napabuntong hininga si Lori at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na hindi abot sa kanyang mga mata, ngunit puno ng determinasyon. Tumingin siyang muli sa mansyon ng mga Salazar. Hindi pa ito tapos. Bulong niya sa hangin. Ngayon pa lang ako magsisimula. At pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod sa mansyon na minsan niyang tinawag na tahanan at nagsimulang maglakad palayo sa madilim at basang kalsada, patungo sa nag-aabang na umaga. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioning system at ang paminsan-minsang pag-ubo mula sa mga taong nakaupo sa gallery. Puno ang silid. Naroon ang mga miyembro ng alta sosyedad, mga business reporter, at mga usisero. Lahat ay nag-aabang sa iskandalong magaganap sa pagitan ng isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bansa at ng isang hamak na probinsyana. Pumasok si Lori sa silid hukuman. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Parang mga bubuyog na umuugong. Siya na ba yon? Ang asawa? Kawawa naman si Marco Salazar. Mukhang hindi niya kalibel. Sabi nila, nangangaliwa daw. Ano pa bang aasahan mo? Mukha namang pera lang ang habol. Hindi sila pinansin ni Lori. Ang suot niya ay isang simpleng kulay abo na bestida. Ang pinahiram sa kanya ng isa sa mga babaeng ahente mula sa safe house kung saan siya nagpalipas ng gabi. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang mukha ay walang kolorete. Sa itsura niya, siya ang eksaktong larawan ng babaeng inakusahan nila. Simple, walang laban, at kaawa-awa. At iyon mismo ang gusto niyang isipin nila. Nakita niya sila sa kabilang panig ng silid. Si Doña Estrella na nakasuot ng isang mamahaling itim na terno, ang mukha ay puno ng pagmamataas. Sa tabi nito ay si Marco na nakasuot ng isang formal na suit. Ang buhok niya ay maayos, ngunit ang kanyang mga mata ay may madilim na bilog sa ilalim at ang kanyang ngiti kapag kinakausap siya ng kanyang abogado ay pilit. Sa likuran nila ay ang kanilang high-profile na abogado, si Attorney Ricardo Sandoval, isang lalaking kilala sa pagiging agresibo at walang awa sa korte. Sa tabi ni Lori ay ang abogadong ipinadala ni Reyes, isang batang babae na mukhang bagong graduate lang sa law school. Ang pangalan niya ay Attorney Ana Lim. Tahimik lang ito, pero ang kanyang mga mata ay matalino at alisto. Eksakto sa plano. Ang lahat ay dapat magmukhang dehado para sa panig ni Lori. All rise! Anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom. Isang babaeng may edad na at may reputasyon sa pagiging istrikto ngunit patas. Nagsimula ang paglilitis. Unang nagsalita si Attorney Sandoval. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ipininta niya ang isang larawan ng kanyang kliyente, si Marco Salazar, bilang isang mapagmahal na asawa at masipag na negosyante na walang ginawa kundi ibigay ang lahat sa kanyang asawa.
Ngunit ang kabutihang ito, Your Honor, ay sinuklian ng pagtataksil. Sabi ni Attorney Sandoval, ang kanyang boses ay puno ng drama. Ang aking kliyente ay nagtiis sa isang asawang walang ambag, isang pabigat. At hindi lang yon, Your Honor. Siya rin ay isang asawang hindi tapat. Pagkatapos ay ipinakita niya ang mga ebidensya, ang mga bank statement na nagpapakita ng mga gastos ni Lori. At pagkatapos, ang alas nila. Ipinipresenta namin sa korte ang mga litratong ito, Exhibit A, sabi ni Sandoval, habang ang isang court aide ay nag-aabot ng mga kopya sa hukom at kay Attorney Lim. Ipinakita rin ang mga ito sa isang malaking screen para makita ng lahat ang mga litrato mula sa cafe. Si Lori nag-aabot ng folder, ang paghawak ng kamay ni Reyes. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa gallery. Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Ang mga litratong ito, Your Honor, ay kuha ilang araw lang ang nakalipas. Patuloy ni Attorney Sandoval, malinaw na nagpapakita ng isang lihim na pagtatagpo sa pagitan ng nasasakdal at ng isang hindi kilalang lalaki. Isang pagtatagpo kung saan ang mga kumpidensyal na dokumento ay ipinapasa. Isang pagtatagpo na nagtatapos sa isang malapit na ugnayan. Tumingin si Doña Estrella kay Lori mula sa kabilang panig ng silid. Ang kanyang mga mata ay nangungutya. Ang isang sulok ng kanyang labi ay nakaangat sa isang ngisi. Panalo na kami, tila sinasabi ng kanyang tingin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lori. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang puso ay kalmado. Ito ay isang pagtatanghal at alam niya ang kanyang papel. At ngayon, Your Honor, sabi ni Attorney Sandoval, tinatawagan namin sa witness stand ang nagsasakdal, si Ginoong Marco Salazar. Tumayo si Marco. Inayos niya ang kanyang suit at naglakad papunta sa witness stand na may aura ng isang nasaktang biktima. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula. Ang kanyang bawat galaw ay kalkulado. Nanumpa siya. At pagkatapos, nagsimula ang kanyang testimonya. Nagsimula ang kanyang pag-arte. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ibinigay ko po sa kanya ang lahat. Isang magandang buhay. Lahat ng gusto niya. Ang tanging hiniling ko lang kapalit ay ang kanyang pagmamahal at katapatan. Nagpunas siya ng isang pekeng luha. Ngunit habang ako'y nagtatrabaho araw at gabi para sa aming kinabukasan, sa likod ko pala, sinisira niya anak ko. Sinasaktan niya ako. Tumingin siya sa hukom. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Wala na po akong ibang hiling, Your Honor, kundi ang palayain ako sa isang kasal na puno ng kasinungalingan at sakit. Gusto ko na pong magsimulang muli. Nang matapos siya, ang buong korte ay tahimik. Ang simpatiya ng lahat ay nasa kanya. Siya ang biktima. Si Lori ang kontrabida. Ang plano nila ay perpektong tumatakbo. Ngumiti si Attorney Sandoval. Wala na po akong ibang tanong, Your Honor. Tumingin ang hukom kay Attorney Lim. Your witness. Dahan-dahang tumayo si Attorney Lim. Ang lahat ay inaasahan siyang matataranta, matatalo. Ngunit sa halip, ngumiti lang ito ng bahagya. Wala po kaming tanong para sa saksing ito, Your Honor, sabi ni Attorney Lim, na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Marco. Sa katunayan po, nagpapasalamat kami sa kanyang testimonya. Napakunot ang noo ng hukom. Ano ang ibig mong sabihin, Attorney? Dahil po sa kanyang testimonya, Your Honor, at sa mga ebidensyang iprinesenta nila, mas naging malinaw na po ang lahat. Tumayo si Lori. Ang lahat ng mata ay muling napunta sa kanya. Ngunit ngayon, may kakaiba na. Ang dating nakayukong babae ay nakatayo na ng tuwid. Ang dating mailap na mga mata ay nakatingin na ng diretso. At nang magsalita siya, ang kanyang boses ay hindi na mahina. Ito ay malinaw, matatag, at may bigat.
Mayroon po akong nais sabihin, Your Honor. Isang alon ng bulungan ang muling gumapang sa loob ng korte. Si Attorney Sandoval ay tumayo para tumutol, ngunit isang senyas lang mula sa hukom ang nagpatahimik sa kanya. Magsalita ka, Ginang Salazar, sabi ng hukom. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-usisa. Tila naramdaman din niya na may magbabago sa takbo ng paglilitis na ito. Naglakad si Lori papunta sa gitna. Hindi sa witness stand, kundi sa espasyo sa harap ng lamesa ng hukom. Bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Ang simpleng bestida na suot niya ay tila hindi na nagpapaliit sa kanya. Sa halip, ito'y nagbigay diin sa kanyang simpleng katatagan. Maraming salamat po, Your Honor. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umaabot sa bawat sulok ng silid. Sa nakalipas na 3 taon, ako po ay namuhay bilang si Lourdes de la Cruz Salazar, isang may bahay, isang babaeng galing sa probinsya, isang babaeng ayon sa kanila ay walang ambag at walang alam. Tumingin siya kay Marco na nakaupo pa rin sa witness stand. Ang pagtataka ay nagsisimulang mabuo sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Doña Estrella na ang nangisi ay unti-unting nawawala, napapalitan ng iritasyon. Totoo po ang isang bahagi niyan, patuloy ni Lori. Pinili ko pong mamuhay ng simple. Pinili ko pong manahimik. Ngunit hindi po ibig sabihin noon ay wala akong alam. Huminga siya ng malalim. Ito na. Bago po ako magpatuloy, Your Honor, nais ko pong linawin sa korteng ito at sa lahat ng naririto ang aking tunay na pagkatao. Naglakad siya palapit sa lamesa ng stenographer. Mula sa maliit na clutch bag na dala ni Attorney Lim, may kinuha siyang isang bagay, isang manipis na wallet. Binuksan niya ito, dahan-dahan. Bawat kilos niya ay sinasadyang bagalan para sa dramatikong epekto. At pagkatapos, kinuha niya mula rito ang isang card at inilapag ito sa ibabaw ng lamesa, sa harap ng lahat. Ang tunog ng paglapag ng maliit na piraso ng plastik sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Your Honor, sabi ni Lori, ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng awtoridad na hindi pa naririnig ni numan mula sa kanya. Ako po si Major Lourdes de la Cruz. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa gallery. Si Marco ay napakurap-kurap, hindi maintindihan ang sinasabi niya. Si Doña Estrella ay napakunot ang noo. Anong kalokohan ito? Bulong nito. Itinuro ni Lori ang ID. Major Lourdes de la Cruz, ng Criminal Investigation and Detection Group, Philippine National Police, nakatalaga sa Economic Crimes Division. Kung ang isang karayom ay nahulog sa sahig sa sandaling iyon, maririnig ito ng lahat. Ang buong silid ay natigilan. Ang mga reporter sa likod ay nagsimulang magbulungan ng mabilis. Ang kanilang mga daliri ay abala sa pag-type sa kanilang mga telepono. Si Attorney Sandoval ay napatayo. Objection, Your Honor. Ito ay isang panlilinlang, isang desperadong pagtatangka na guluhin ang kaso. Ngunit bago pa man makapagsalita ang hukom, si Lori na ang sumagot. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon sa abogado. Hindi po ito panlilinlang, attorney. Ito po ay isang opisyal na operasyon. Sa loob ng 3 taon, ako po ay nasa ilalim ng deep cover assignment na may basbas ng aking mga superiore para imbestigahan ang Salazar Corporation at ang mga kaakibat nitong kumpanya para sa mga kaso ng malawakang tax fraud at money laundering. Bumaling siya sa hukom. Ang aking kasal kay G. Marco Salazar, Your Honor, ay bahagi ng aking cover. Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng korte. Ang mukha ni Marco ay namutla. Ang kulay ay nawala sa kanyang mga pisngi. Napatingin siya sa kanyang ina, na para bang naghahanap ng sagot, ngunit maging si Doña Estrella ay natulala. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang sa pagkabigla. Ang pagmamataas sa kanyang mukha ay biglang nawala, napalitan ng purong takot. At tungkol sa mga ebidensyang iprinisenta nila,
Sabi ni Lori at lumingon siya sa malaking screen kung saan nakadisplay pa rin ang litrato niya kasama si Reyes. Ang lalaking kasama ko po sa litratong yan ay hindi ko kalaguyo, Your Honor. Nagbigay siya ng senyas sa likuran ng silid. Isang lalaking nakaupo sa gallery na kanina pa tahimik na nakamasid ang dahan-dahang tumayo. Maayos ang tindig, maikli ang gupit. Ang muka ay seryoso. Ito ang lalaki sa litrato. Siya po si Major Antonio Reyes, ang aking commanding officer. Pagpapakilala ni Lori. At ang folder na ibinibigay ko sa kanya sa litratong iyan ay hindi mga sikreto ng kumpanya. Iyon po ang aking lingguhang progress report tungkol sa investigasyon. Parang isang kulog na dumagundong ang mga salita ni Lori. Ang bitag na akala ni na Marco at Estrella ay para kay Lori ay biglang bumaliktad. Ang bawat piraso ng ebidensya na kanilang iniharap. Ang pagiging walang trabaho, ang mga gastos, ang lihim na pagtatagpo. Lahat ng iyon ay naging mga pako na ipinupukpok sa kanilang sariling kabaong. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Marco. Ang pawis ay tumulo mula sa kanyang noo. Ang mundong kanyang kinatatayuan, ang mundong binuo sa pera at kasinungalingan, ay nagsimulang gumuho sa kanyang harapan. Your Honor, sabi ni Lori, ang kanyang boses ay matatag at hindi na mapipigilan. Ang kasong ito ay hindi na tungkol sa diborsyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ina Marco at Estrella. Isang tingin na puno ng bigat ng 3 taon ng pagtitiis at ng malamig na pangako ng hustisya. Ngayon po, Your Honor, magsisimula na ang tunay na paglilitis. Ang hangin sa loob ng korte ay biglang naging napakabigat na para bang ninakaw ang lahat ng oxygen. Hindi makahinga si Marco. Ang mga salita ni Lourdes, Major Lourdes de la Cruz, Economic Crimes Division, Deep Cover Assignment, ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang tainga. Ngunit ang kanyang utak ay ayaw itong tanggapin. Hindi maaari. Isang panaginip lang ito. Isang masamang panaginip. Napatingin siya sa babaeng nakatayo sa gitna ng silid. Ang babaeng simple. Ang babaeng mahina. Ang babaeng 3 taon niyang tinuring na parang isang kasangkapan lang. Ngayon, ang babaeng iyon ay nakatayo doon. Hindi na si Lourdes ang asawa, kundi si Major de la Cruz, isang estranghero na may mga matang kayang tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng 3 taon, Your Honor, nakalap ko po ang sapat na ebidensya para patunayan ang malawakang pandaraya sa buwis at paglalabas ng ilegal na pondong Salazar Corporation, sabi ni Lori. Ang boses niya ay walang emosyon na parang nagbabasa lang ng isang report. Nagbigay siya ng senyas kay Attorney Lim, ang batang abogado na hindi na mukhang baguhan ngayon, ay tumayo at naglapag ng isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa lamesa ng hukom. Narito po ang mga kopya ng mga bank record mula sa mga offshore accounts sa Cayman Islands at Switzerland. Lahat ay nakapangalan sa mga shell corporation na itinatag ni Doña Estrella Salazar. Patuloy ni Lori, nakita ni Marco ang kanyang ina mula sa gilid ng kanyang mga mata. Si Doña Estrella, ang babaeng bakal, ang reyna ng kanilang pamilya, ay nakaupo na parang isang estatwa. Ngunit ang kanyang mga kamay, na nakapatong sa kanyang kandungan, ay nanginginig. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng kulay abo, na parang abo. At ang mga financial statement na iprinisenta kanina ni Jay Salazar, sabi ni Lori, tumingin siya sa screen, na nagpapatunay daw na siya ang lumikha ng lahat ng yaman ng pamilya, ay siya mismong ebidensya na aming kailangan. Isang technical agent mula sa likuran ang nag-flash ng isa pang dokumento sa screen sa tabi ng financial statement ni Marco. Isang flowchart, may mga pangalan ng kumpanya, may mga arrow, at may mga numero. Ang mga kita na kanyang idineklara ay tugmang-tugma sa mga halagang ipinasok sa mga ilegal na account na ito bago linisin at ibalik sa Pilipinas bilang foreign investment.
Ginamit niya ang sarili niyang mga dokumento para ipakita sa korte kung paano nila ginawa ang krimen. Isang mahinang hindi ang kumawala sa mga labi ni Marco. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga mukha sa gallery ay parang mga mantsa na lang. Ang tanging malinaw ay ang mukha ni Lori, nakatayo doon na parang isang anghel ng paghuhukom. At pagkatapos, inilabas ni Lori ang kanyang huling sandata. At panghuli, Your Honor, nais ko pong ipresenta ang personal na talaarawan ng yumaong si Don Vicente Salazar. Iniabot niya ang maliit at lumang notebook sa bailiff na dinala ito sa hukom. Sa talaarawang ito, Your Honor, isinulat mismo ni Don Vicente ang kanyang mga pagdududa, ang kanyang takot, at ang kanyang dahan-dahang pagkadiskubre sa katotohanang ang kanyang sariling asawa at anak ang siyang sumisira sa pangalan na pinaghirapan niyang itayo. Sa pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama, doon na tuluyang gumuho si Marco. Ang huling pader na nagpoprotekta sa kanyang isipan ay nabasag. Ang kanyang ama. Alam nito, at ang huling taong pinagkatiwalaan nito ay hindi siya ang sarili niyang anak, kundi ang babaeng kanilang tinatapak-tapakan. Kasabay nito, ang mga pinto ng korte ay bumukas. Pumasok ang ilang mga lalaking naka-uniforme ng PNP-CIDG kasama si Major Reyes. Tahimik silang pumwesto sa mga gilid at sa likuran, tinitiyak na walang makakalabas. Ang korte ay hindi na isang korte sibil, isa na itong crime scene. Objection! Objection, Your Honor! Sigaw ni Attorney Sandoval, ngunit ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Alam na niyang tapos na ang laban. Hindi siya pinansin ng hukom. Binabasa nito ang notebook ni Don Vicente. Ang mukha nito ay nagiging mas seryoso sa bawat pahina. Pagkatapos ng ilang minuto, isinara nito ang notebook. Tumingin ito, hindi kay Lori, kundi kina Marco at Doña Estrella. Ang tingin nito ay malamig na parang yelo. Dahil sa mga ebidensyang iprinisenta ngayon, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay malakas at pinal. Ang petisyon para sa diborsyo ay ibinabasura dahil sa pandaraya at masamang hangarin. Tumayo ito na parang isang hari na magbibigay ng hatol. Iniutos ng korteng ito na i-freeze ang lahat ng ari-arian ng pamilya Salazar, personal man o pangnegosyo, habang isinasagawa ang investigasyon at batay sa bigat ng mga akusasyon at ebidensya. Naglalabas ako ng warrant of arrest para kay G. Marco Salazar at G. namang Estrella Salazar para sa mga kaso ng tax evasion, money laundering, at economic sabotage. Warrant of arrest. Narinig ni Marco ang mga salitang iyon, ngunit hindi na niya ito naintindihan. Ang lakas sa kanyang mga binti ay biglang nawala. Napaupo siya ng malakas sa witness stand. Ang kanyang katawan ay parang isang basahan na walang buto. Ang kanyang mamahaling suit ay biglang parang hindi na kasya. Ang kanyang mundo na puno ng kinang, kapangyarihan at pagmamataas ay naging abo sa isang iglap lang. Napatingin siya sa kanyang ina. Si Doña Estrella ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa takot. Ang dating reyna ay isa na lang matandang babae na natalo. Ang lahat ng kanyang kayabangan, lahat ng kanyang pangmamaliit ay bumalik para sakalin siya. Nilapitan ng mga ahente si Marco at ang kanyang ina. Narinig niya ang tunog ng posas. Click. Ang tunog ng pagsasara ng bakal sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng kanyang katapusan. Nang ilalabas na sila, ang huling nakita niya ay si Lori. Nakatayo pa rin ito sa gitna. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagpapakita ng tagumpay o galit. Ang nakita lang niya ay isang tahimik na kalungkutan at awa. At iyon ang mas masakit kaysa sa mga posas. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga Salazar ay naging headline sa loob ng maraming linggo. Ang bawat pahayagan, bawat news channel, bawat blog sa internet ay puno ng mga detalye ng Fiento Adauccio. Ang kwento ng simpleng may bahay
na naging isang ahente pala at kung paano niya pinabagsak ang isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Ngunit habang ang mundo ay maingay sa balita, si Lori ay bumalik sa katahimikan. Ilang linggo matapos ang paglilitis, natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang pamilyar na mesa. Ang kanyang sariling mesa sa loob ng kampo ng CIDG. Ang mesa ay simple lang, gawa sa metal at puno ng mga folder ng kaso. Dito, hindi siya si Ginang Salazar. Dito, hindi siya ang probinsyana. Dito, siya si Major de la Cruz. At dito, sa gitna ng organisadong gulo ng mga papeles at ng amoy ng matapang na kape, naramdaman niya na sa wakas, nakauwi na siya. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, nagmaneho siya papunta sa isang tahimik na sementeryo sa timog ng Maynila. Ang araw ay papalubog na at ang liwanag nito ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa mga damo at sa mga pangalan na nakaukit sa malamig na bato. Natagpuan niya ang puntod na hinahanap niya, Vicente Salazar, isang mapagmahal na ama at kaibigan. Simple lang ang lapida, walang gaanong palamuti. Taliwas sa karangyaan na ipinakita ng kanyang pamilya. Mula sa isang paper bag, inilabas ni Lori ang isang tangkay ng puting bulaklak, isang simpleng daisy, at ang luma at pilak na fountain pen. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga ito sa ibabaw ng marmol. "Hi, sir," bulong niya sa hangin. "O dapat ko po bang sabihing, Papa Vicente?" Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Natapos na po," sabi niya. "Nagawa ko na po ang ipinangako ko. Ang hustisya na ibigay na po natin." Tumingin siya sa malayo. Ang hangin ay mahina at malamig. Hinahaplos ang kanyang mukha. Hindi niya naramdaman ang saya ng paghihiganti. Hindi niya naramdaman ang galit. Ang tanging naroon ay isang malalim na kapayapaan, isang pakiramdam ng pagtatapos. Ang sakit na dinanas niya sa loob ng 3 taon ay hindi basta-basta maglalaho. Ang mga alaala ng pangmamaliit at pagwawalang bahala ay mananatili, ngunit hindi na bilang mga sugat na sariwa, kundi bilang mga peklat, mga paalala ng isang laban na kanyang napagtagumpayan. "Salamat po sa tiwala," huli niyang bulong. "Salamat sa pagiging ama sa akin noong panahong kailangan ko ito." Tumayo siya roon ng ilang minuto pa, pinapanood ang paglubog ng araw, hanggang sa ang langit ay maging kulay kahel at lila. Pagkatapos, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa bulsa. Hindi ang burner phone, kundi ang kanyang personal na cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Major Reyes sa screen. Sinagot niya ito. "De la Cruz," sabi niya. Ang kanyang boses ay profesional na muli. "Lori," sabi ni Reyes sa kabilang linya. Ang tono nito ay mas maluwag kaysa dati. "Kamusta ka na?" "Okay lang, sir. Ginagawa ang dapat gawin." "Mabuti. Dahil may bago tayong kaso. Isang malaking korporasyon na sangkot sa smuggling. Mukhang kailangan namin ang galing ng pinakamagaling naming undercover agent." Napahinto si Lori sa paglalakad. Tumingin siya sa papadilim na langit. Isang bagong kaso, isang bagong hamon, isang bagong simula. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. "Sir," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng isang panibagong lakas at layunin. "Padala niyo sa akin ang file. Papunta na ako." Ibinaba niya ang tawag at sumakay sa kanyang sasakyan. Pinaandar niya ang makina at humalo sa daloy ng trapiko. Isang babaeng tahimik na naglilingkod, isang anino na nagbabantay sa liwanag, patungo sa kanyang susunod na misyon. Ang kwento ni Lourdes de la Cruz ay hindi nagtapos sa korte. Doon pa lang ito nagsisimulang muli.